Mga kapuso, nagbabalik po tayo sa Tent City dito sa Manila Hotel. Ito po ang magsisilbing main venue ng paghahain ng Certificates of Candidacy para sa eleksyon 2025 na magsisimula po sa loob na lamang ng kulang-kulang kalahating oras. Yan, alas 8 po ng umaga. Magsisimula ang filing ng COC dito po sa Tent City. Tulad na nakikita ninyo, sa ngayon po ay patuloy ang pagdating ng mga kapwa nating mga mamamahayag na magko-cover nitong day 1 ng filing ng COC. Ito po ay magtatagal ng isang linggo, Martes ngayong linggo hanggang sa Martes sa susunod na linggo, October 8, ang last day naman ng filing ng COC. Kanina nga po nakita natin ang patuloy na pagsuyod ng mga K9 units ng pulisya. May mga umikot din ng mga taga Coast Guard, taga Bureau of Fire at gayon din mga emergency medical services personnel bilang paghahanda pa rin po ng inaasahang pagdagsa ng mga tao dito sa main venue ng filing ng COC para sa national and local elections sa May 12, 2025. Nakatakda po na sana nating makausap si COMELEC Chairman George Garcia ngayong umaga, pero nagkaroon po kasi ng misa dyan sa COMELEC main office sa Intramuros ng alas 7 at ongoing po ang misa ngayon bilang bago nga po magsimula itong filing ng COC ng alas 8 ng umaga. Pero at the earliest possible opportunity, patuloy po nating sisikaping makuha ang COMELEC Chairman para sa ilang mga paglilinaw kung nga po nitong filing ng COC. Pero bago po yan ay nagkaroon na ng registration ng mga botante. Natapos po yan kahapon at base sa pinakahuling datos ng COMELEC, umabot nga po na mahigit 3 milyon ang mga registrants. 3 milyon dyan ay yung mga new voters at may 400,000 humigit kumulang na mga reactivated voters. Wala na daw pong extension yan, maliban na lamang doon sa mga naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Hulyan, kung saan magkakaroon ng extra day para may pagpatuloy ang kanilang registration. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.